Hello, what's up? So, may bago tayong unbox ngayon. Kakaiba to. First time actually. This is the Everest. Okay? Everest Ice Maker. So, well, recently medyo lagi kami nagkukulang sa yelo. So, I decided na meron bang murang tagagawa ng yelo na mabibili sa Shopee. So, meron ako mga nakita ng mga branded and this one is ito yung pinaka-familiar sa akin. This one is from Everest. Kaya ito pinili ko kasi meron ako ditong aircon na matagal na ilang taon na okay pa rin, nagagamit pa rin namin. So matibay. So Everest, siguro naman familiar na ito sa, kung di man sa inyo lahat, at least most of you. Okay naman siguro itong brand na to, di ba? Ako tested ko na since, again, may aircon ako dito na, taon na, at hindi, actually walang patayan yon. Nagagamit ko talaga rito, solid. So Everest, tested brand. So this one, Ice Maker. Supposedly, okay? Pwede siyang gumawa ng mga at least ilang mga ice tube around 7 to 9 minutes. Pero may mga nakita ko sa review na around 8 to 10 minutes yan. Hindi yan 9 minutes lang. Hanggang 10 minutes pa nga per cube. Okay? And actually, binili ko to. Dumating ito nung 2 days ago pa. So, supposedly, di ba, dapat pa bago buksan o bago gamitin, palipasin daw mo ng 24 hours. So, dumating na siya nung 2 days ago pa. So, this is around 48 hours na siyang hindi ginamit, hindi binuksan. So, I guess, pagkabukas natin nito, pwede na natin siya agad gamitin. So now, ito nga pala yung specs niya, just in case lang. Pause yun na lang gusto nyo pang basahin. Okay, pero open na natin yun. Again, like I said, pwede na natin ito direct na gamitin kasi nga 48 hours na to sa bahay. Hindi ko lang naasikaso kasi meron akong inasikasong family matters. So, pwede na natin direct yung gamitin ito after ng unboxing. So, kasama sa box, meron tayong, we have here warranty card. Warranty card. At may handle na nakahiwalay. Okay, bago tayo tumuloy, pakita ko sa inyo yung price ng pagkakabili ko. This is nasa 3,300. Original price is 3,790. So, nasa 3,800. Tinamitan ko ng voucher na available kay Shopee lang mismo. Again, self money ko to. Akin to, binili ko to and gusto ko talagang itry ito. Okay? And sa mga naghahanap sa inyo ng portable lang na ice maker, possibly reliable din na ice maker, ito yun. Okay, test natin. Again, hindi ko pa alam, wala ko idea kung ito nga talaga yun, pero possibly lang. Okay? Since this is Everest, kilalang brand na to. Sa 3,300, sabi natin yung original price na 3,800. Sulit kaya ito. Okay? Yun ang malalaman. So, buksan na natin ngayon. Ito nga siya. Okay, so ito na itsura niya ngayon. Ito ko lang sa inyo. Okay, fast ice making. Supposedly, pwede siyang gamitin 24-hour ice selection. Okay, pwede tayo pumili ng small or large ice, self-cleaning function. Okay, that sounds cool, pero we'll see. And dito sa gilid, meron tayong mukhang singawan lang to kasi nakabukas lang siya. And kita natin sa yung loob. So, delikado pala to na pasukan ng tubig. Kung we are dealing with water here, medyo prone yan sa mano ng tubig. Pero kita natin dito from here, yung mga tubo niya, that's copper tubing yata. Yes, it's copper tubing, I believe. And if I'm not mistaken, yun yung pinaka, let me see, that's, ano yata to, power supply. It says there, 220, 240 volts. Basta yan yung copper tubing. Dito sa likod naman, ito yung kanyang details and specs. 60 Hz naman siya. Rated power is 100 watts. So yun pala, isa pang gagawin ko. Bala ko kasi gamitin lang ito sa aking power stations, which rechargeable sa solar panel. So that means, binili ko to, hindi para dumagdag sa kuryente ko, kundi para magkaroon ako ng libreng yelo and hopefully magtagal. Gamit lang ang solar power or solar energy, yung kuryente na makukuha natin mismo sa araw na libre lang, of course. Pause nyo na yung video kung gusto nyo pang basahin yan. Alright. Now, dito sa ilalim, meron din tayo actually singawan din, which is prone din sa tubig na mabasa. Same dito sa kabilang side. Ganun din, singawan din. But here, nandito yung kanyang fan. Dito sa kanan na side. And dito naman sa taas, we have here the controls, add water, ice, full power, okay, small, large, on, off. Ito yung power mismo, power button. And the Everest branding. Dito sa loob, meron tayo, maliit lang siya, actually pala talaga, So, mga isang dangkal lang. Itong haba na to is halos isang ruler. Dito is kulang-kulang isang ruler, isang dangkal Wala ko dalang tape measure ngayon. So, ito pa yung ibang pang mga parts pala sa loob. Naka-tape. Walang tanggalin ito. Naka-tape pa kasi
First time ko nga pala na magkaroon nito, so I have no idea how this works. Mabuti na yung nililinaw ko sa inyo. Baka sabihin nyo, hindi niya naman ginagawa. Yes, hindi ko alam ang ginagawa ko kasi first time ko magkaroon nito. And meron naman tayong, I'm sure meron namang guide dyan para gamitin ito. So, ito yung kanyang lalagyan. Siguro dito yata nilalagay yung yellow. I wonder kung dyan nilalagay yung tubig. And another container here. Meron pa pala itong tape. And we have there the tubing. Dito yata ginagawa yung yellow. May kailangan tanggalin pa pala akong tape doon. Anyway, so basahin ko muna to and then balikan ko kayo after 5 minutes. Okay? Okay, based sa mahiwagang guide, this one goes here. Okay? Parang lagay. Ayun, nag-click na. Parang lagayan ito nitong sandok. Dito yata ilalagay yung sandok. Lighter. You know? So, lagay ng sandok nga siya. And then, from here naman, ilalagay ito rito. So, only use potable water. That means drinking water lang. Hindi nyo po pwedeng lagyan ito ng kung ano-ano kasi masama daw yun. Okay, only potable water. Sabi dun sa guide. Okay, binasa ko lang yun. But anyway, so ganyan siya. So, and then here para kasama. I read na pwede daw ito gamitin sa mga, yung mga rolling business ng like Coke float na business. Yung mga ano lang, sa mga food park, mga ganun. Pwede daw ito gamitin since 9 to 10 minutes naman is may yellow. Pero malalaman natin yan mamaya. Okay, anyway. For now, lalagyan ko muna siya ng tubig. Okay? So, pwede na natin ngayon siyang lagyan ng tubig. Hanggang doon lang sa guhit. Actually, may guhit yun. Lagyan natin ng tubig. So, mga isang pitchel din. Ano? Halos paubos yung isang pitchel. Then, dapat hanggang doon lang sa guhit na yun. Kita nyo ba? You know, there's that max, that word. Okay, hanggang dyan lang dapat. So, yun. And then, balikan natin dito. Okay. Dito sa demo na to is gagamitin natin ay itong Thunderbox na power station. Ang picture nga to last month yata if I'm not mistaken or a few months ago. Solid po ito. Hanggang ngayon gamit ko to araw-araw. Dito ko yung sinasaksak ang PC ko. Okay. Dito ko sinasaksak ang PC ko. Ito nagpapaandar ng PC ko. So libre ang kuryente ng gamit ng computer set ko dito. And while ito naman, ang nagpa-power naman dito, bakit ko sinabing libre is solar po. Yeah, solar po. Ito po siya actually. Yun, yung nakalabas dun sa may bubong. That's solar. Ito po ang nagpa-power dito. So yeah, like I said, libre po ang kuryente ko dahil dito. So, same din ang gagawin natin dito. Binili ko to hindi para dagdag kuryente sa bahay. Hindi para magamit ko talaga siya, then libre na yung kuryente. Gamit ito at yung solar panel ko dun sa taas. Okay? So, on na natin muna. Kung interesado po pala kayo rito, iwan ko link dito sa video description. Okay? Or iwan ko dito sa floating tag. May nagfo-float dyan na tag ng Shopee. Yeah. Highly recommended since ako na mismo gumagamit din ilang buwan na. At araw-araw to ginagamit sa PC ko. And actually, hindi kayang ilobat to ng PC ko. Mini PC lang naman kasi gamit ko. So, hindi siya kayang ilobat ng mini PC ko. So, umabot to ng 2 days bago siya talaga malobat. So, currently, 99% kaka-full charge lang sa solar. So, ngayon, saksak na natin. Yun. And AC. Pinili natin itong AC. And then, supposedly, sasarado ko ito. Okay pala, no? Fit pala yun doon. And then, on natin. Then, wait daw muna ng 10 minutes ba? Select the ice cube size daw. Okay, sa large na agad din diretso. Hindi ko nagagalawin yan. Large. Ang umiilaw ngayon ay power and large. Good. The ice making cycles last approximately 6 to 13 minutes. Okay. Yun. Mga around 30 minutes pa nga daw ngayon dito sa sabi rito. Room temperature dapat 10 to 31 degrees. Hintayin natin. Nasa 10:47 tayo, bali magiging hintayin natin hanggang at least sige hanggang saktong 11 a.m. pwede para sure. Okay, hintayin natin. And currently mukhang hindi pa siya yata umaandar kasi walang power out nangyayari. Why? Okay, my bad. Pagka mag-start na pala kailangan pinutin ko yung on off once, mabilis lang para mag-start siya. Kaya pala ko ba't hindi kumukonsumo. Consuming siya ng around 11 watts and nag-zero na ulit. Namamatay yung power. Weird. Like, I think I'm doing something wrong. Ay, tumuloy. Yeah. So, I think there's a problem with, I don't know, kailangan kong i-diagnose kung ito problema or yung power station. So, yun, nilipat ko na siya ngayon sa normal na power. Mukha ko na extension. Since 3 prongs kasi ito, 2 prongs ngayon. So, 3 prongs and gumana siya ulit. Right now, mukhang nadidismaya ako. Kung ito gumagana dito at ayaw lang niyang gumana rito sa power station, then my assumption is wrong na pwede ko siyang gamitin. Libreng kuryente. My God. Mali ako. Akala ko pa naman kaya ng mga to. Since 100 watts lang naman yung kanyang supposedly na power requirement. Turns out, mukhang hindi lang ba siya mamatay. This time, tuloy-tuloy na siya.
Marinig yung tunog? Probably not. Kasi maingay pala. Naka-noise cancellation nga pala ako. So, baka hindi nyo rinig na tumatakbo siya sa background. Ang background noise. Pero right now, mukhang tuloy-tuloy na siya. Hindi ko kita rito yung kung gumagana. But anyway, officially nag-start na tayo ng 55. So, supposedly 11:05. Balikan natin. My God, hindi kaya ng power station. 1,000 watts ito eh. Ito 500 watts. So, I understand na baka bite. Pero 100 watts lang kasi ang requirement nito eh. Pero 100 watts hindi kaya. Which here sa 1,000 watts, namatay. That means hindi kaya ng power station. So that was disappointing. Anyway, balikan ko kayo after 10 minutes. Okay? So, while waiting, I found out na hanggang 120 watts lang talaga ang requirement nito. The problem is, yung startup surge nito is mataas pa lang requirement. Startup surge is pumahataw ng up to 1,200 watts. Which means, sa 500 watts, hindi niya kaya yon. Si DJI Mini na 1,000 watts ay hindi niya kaya yun kasi hanggang 1,000 watts lang. So, wala itong mga mababang uring, mababang klaseng power station na walang surge limit na mataas. Ang natitira na lang na option sa akin is try this Blue Yeti. 1,000 watts lang din naman ito, pero ang surge niya is up to 1,800. So supposedly, hopefully, pag hindi talagang madidismaya ako, is kayanin ito. Pero saka ko nagagawin, hindi ko naman na-istorbo ito. Patatapusin ko muna itong unang yelo niya. Kasi kanina pa siya nai-interrupt, baka masira ako na. Pagkatapos ng unang yelo, saka ko siya ililipat dito sa Blue Yeti na to na AC180. Ito yung model niya. Meron itong surge charge up to 1,800 watts. Okay? So, sa mga balak bumili nito at gustong gamitan ng power station sa mga small businesses nila na palamig or iced coffee or something, hindi po pwede ang up to 500 watts lang na power station at 1,000 watts lang na power station din. Okay? Okay, may tumunog na, may naglalaglagan. And yes, currently it's 11:04, almost 11:05. May naglaglagan na. Ayun! Ang liliit, tiny. Okay, so to be fair, sabi sa comment section and sabi din sa product page is yung unang yelo daw ay talagang sobrang nipis at napakaliit. Unang yelo kasi. Okay? So, mga pangatlo pa daw yan na yelo talaga magiging normal na size. So, pwede ko na itang buksan. Kuha tayo isa. Ito lang siya, tiny. It's tiny. Ito yung unang yelo niya. Okay? So, success na for the first try. Again, this is the small one. So, unang yelo, siguro ilipat ko na para matest natin ano. And then, sa susunod na batch, siguro ilipat ko siya sa large. Small, naka-large na pala to. Large na pala to. Pero again, manipis nga unang yelo eh. Sa pangatlo pa daw na yelo siya maging okay. But anyway, let's try sa large. And sa power station na. Okay, lipat na tayo dito. ACO natin. And saksak na dito kahit saan. It's revelation time. Turn on ulit natin. Large, okay. Wala pa siyang output. Maandar pa siya, hindi pa siya namamatay. Pero weirdly enough, walang output record. Mukhang hindi kaya din 1,800 watts na to eh. Pero to be fair, it's still running. Yun, umataw na. Nag-vibrate yung lamesa. Okay, it looks kaya ni Blue Yeti AC180. So, confirm yung natuklasan ko na issue. Yung unang startup surge pagka-on mo ng ice maker is ahato talaga daw ng 1,000 mahigit watts. Yung unang surge lang. Then, after a few mga 5 to 10 seconds na startup surge. Base sa na-observe ko ngayon. Mga around 10 seconds, sabihin natin. 1,200 watts siguro, sabi. Basta more than 1,000 watts. So, kailangan yung power station na gagamitin mo ay may support for surge output. Okay? And luckily, this Blue Yeti AC180 has 1,800 watts surge output maximum. Naglalaro lang sa 100 watts yung output na hinihingi niya. So, if I'm not mistaken, kung tuloy-tuloy ito, kasi ang capacity nito is 1,152 watt-hour. So, supposedly, that's around 10 hours. 8.9 hours daw. Mga 9 hours. Mga 9 hours ko siyang pwedeng gamitin. And the best part, hindi siya dadagdag sa kuryente ko. Kasi nga, pwede ko na siya i-run dito sa power station ko, which supports din solar charging. Right now, ito, sinacharge nito solar lang din. Mababa 33 watts lang ngayon kasi cloudy.
Actually, kanina pa nag-aambon. So, mababa lang charge. Pero, don't worry. Okay yan. Kahit na cloudy at umuulan, basta may liwanag ng araw, nag-charge naman yan. I'm using portable solar panel from Bluetti and EcoFlow. Yeah. Walang sponsor dito, kaya binabangkit ko lahat ng brand. Magkakalaban na brand lahat yan. Hindi sponsored to. So, yun. DJI, ito ng Bluetti, and this one is Thunderbox. Walang sponsor dito, talagang lahat yan. Gamit ko. Ito yung I kept na hindi ko binenta kasi nga tingin ko makakatulong talaga sa akin to, and sa akin useful at gumagana na maayos. So yun. Anyway, this one naman is for now, observe ko lang, tuloy-tuloy lang natin na i-observe kung okay siya. Dagdag ko rin pala, no? Mas magiging effective daw to, or mas mabilis siyang nakakapag-yelo kung ang ilalagay niyong tubig ay malamig-lamig ng konti. Okay, hindi kailangan na nag-yelo din. Malamig, mas mabilis daw yon. Mas mabilis siyang nakakapag-yelo. So, nakadepende yung bilis niya. Pwedeng less than 10 minutes kung medyo malamig na yung tubig na ilalagay niyo rito. It's an option, okay? Hindi siya required talaga. Kung gusto niyo lang naman na mas mabilis at nagmamadali kayo, okay? Mas effective daw, mas mabilis siya. Kasi nga malamig naman na, i-yellow na lang niya. While here kasi, sa kay Everest ice maker na to, ang nilagay ko kanina is tubig sa pitchel na nagaling mismo sa water jug lang, na mineral water. So, ano siya, room temperature lang na tubig. So, kaya umabot siya ng 10 minutes. Pero again, potentially, mas mabilis siya, less than 10 minutes, at mas maganda daw, mas buo-buo talaga yung yellow kapag malamig na yung tubig na nilagay mo. Again, it's an option ha, hindi required. Sinasabi ko lang, it's an option kung gusto niyo lang mas mabilis siyang makagawa ng yellow. Yun lang. Okay, next, second batch is done. Is it bigger? A little bit bigger than the first one. No? Ano, mas malaki lang siya ng konting-konti lang. Kunti lang ba? Mas bahagya. And we're still at 100 watts. Okay, sa pangatlo daw yung medyo mag-uumpisa na siya maging normal na size. Move on tayo. Fast forward. Balikan kayo. Siguro hanggang mamayang hapon ko na to gagawin. So balikan kayo mamayang hapon. Okay? Continuous ko na to. Pupunuin ko to and dire-diretso ko na. Dadamihan ko na yung yellow actually yung paggawa. Sayang yung kuryente. Okay? Balikan kayo mamayang hapon. So ayun, nag-start tayo ng 11, around 11 kanina, although nagkaabala ng konti. Sabihin natin 11 na lang. Nakapuno tayo ng isang lalagyan ng yellow. Ito, this is I believe 1.5 liter. Nakapuno tayo, plus meron pang sobra. Konti. It took 1.5 hours, sabihin natin. I-minus na natin yung aberya na nangyari kanina na maling ano ko. 2.5 hours, sorry. 2.5 hours para makapuno ng ganito. Okay, and ganito na po kakapal yung yellow niya. Kung mas makapal na siya ng konti doon sa nauna, so not really that big. Ito yung daliri ko, see that? Halos silaki lang din ng mga daliri ko. So around 1 inch na kapal. Okay? So yun po. So it's not the fastest, okay? Pero kung gagamitin nyo to for business, hihingi talaga kayo ng around 10 minutes para makabuo ng isang siyam na piraso, if I'm not mistaken. Mga 9 pieces na cubes. Yeah, 9 pieces every, sabi natin 8 to 10 minutes. Base sa na-observan ko sa kanya. So, 9 cubes, 8 to 10 minutes. So, pang-business okay siya. Kung di nagmamadali yung 10 minutes still is, hindi naman gano'ng katagal yung 10 minutes. Sabihin mo sa customer mo, 10 minutes. Now, for home use, okay rin naman siya. Again, kung di kayo nagmamadali. So, best scenario nito is i-on nyo na 1 hour before kayo kumain or bago nyo gamitin. 1 hour para marami na siyang naiipon na yellow, and then kuha na lang kayo ng kuha. And actually, nakikita ko best ito sa mga inuman. Yeah, may inuman. Siyempre, hindi naman kayo maano ng yellow. Every 10 minutes, may yellow naman kayong bago. So, goods for inuman. For other celebrations or gatherings, pwede. And pwede rin actually outdoor na din in a way. Kung meron kayong power station na kagaya nito na merong surge charge na up to 1,800 watts. Kasi sabi dun sa requires 1,000 to 1,200 watts para sa startup surge. Again, that's around 5 to 10 seconds lang naman na 1,200 watts surge charge. So, you have to consider that. So, that is why I would recommend na pag gagamitin nyo to again is 1 hour to 2 hours before nyo talaga gagamitin yung yellow para may naiipon na siya at hindi naman siya naghahabol masyado. And again, i-consider nyo rin na 9 cubes lang per around 8 to 10 minutes na nabubuo niya. So, yun. Balikan ko kayo after a few days. Observe ko pa rin siya kung gaano siya ka-consistent. Gagamitin ko muna ng normal ng ilang araw. Then, balikan ko kayo after a few days pa muna. Gamitin ko pa muna siya. Skip na natin after a few days.
So, yun, update. Monday today. So, dumating yata to around Thursday, if I'm not mistaken. So, ilang araw na rin ginagamit, and consistent po siya ginagamit araw-araw. Ito, dito na kami kumukuha. Regular na kumukuha ng aming pang-yelo. Here. And very, ano po siya, reliable. Pag, again, basta alam mo naman, assume mo naman na every 1 hour talaga pinaka-best scenario na marami talaga siyang yellow after 1 hour. As in, mag-open ka na, i-on mo na siya, ihanda mo na yung yellow 1 hour minimum, at least para marami ka ng ipon na yellow dyan, at magagamit na diretso pagkakain kayo, merienda or anything. So solid po siya. Highly recommended for now. Almost a week ko na siya ginagamit araw-araw, like 4 to 5 times a day. Good po. Very good po itong si Everest Ice Maker. So yun. Anyway, kung interesado kayo, solid ito. Trusted brand ko na rin naman ito. So tested ko lang yung brand so far. I'm not sure kung ganun din ang experience sa Everest na brand, but for me, good ang experience ko sa brand na to. And that is why ito na lang pinili ko kaysa dun sa ibang mga brand na nakita ko na ice maker. So this one, very good. And I think pwede rin to sa mga small business na coffee shop, something like that, yung pang yellow lang. Kung interesado nga po pala kayo, iwan ko yung link dyan sa video description, dyan sa floating tag na yan. Baka makakuha kayo ng discount, usually around 500 to 2,000 pesos discount. Baka mas makakuha nyo na mas mura ito, swertihan din. Ang ganan dyan yung Shopee Lazada na link. Alright, this is Rain Manguera. Yes, I'll talk to you again soon. Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo.